Hindi siya nakatulog kagabi. Di siya pinatulog ng nangyari kagabi. Di niya inaasahan na ganun kalaki ang makakapa niya. Napasapos siya sa mukha dahil sa mga pumapasok na naman sa isipan niya. Huwag mo nang isipin yon, Diyos ko, kalimutan mo na yon, Serena. Mahina niyang kinakausap ang sarili na parang nahihibang. Umaga, mga bandang 8:00, papunta silang kusina para sa break nila. Dumaan muna sila sa bulletin board na nakadestina sa mismong locker ng mga staff. Night shift na tayo sa sunod na buwan. Nilipat na tayo. Mababago na raw ang rotation simula ngayon. Isang buwan tayong day shift at isang buwan na rin sa night shift. Nagrereklamo na sigurong night shift. Anilin habang abala sa pagtingin-tingin sa listahan ng bagong schedule sa taon na yon. Di niya na masyado nasundan ang mga pinagsasabi ni Lynn. Abalang utak niya sa pagkumbinsi sa sariling kalimutan ng malaking ahas na nakapaniya kagabi. Kaya pala masakit? Ani ang wala sa sarili. Naalala niya nung may nangyari sa kanila ni Enzo. Anong masakit? Nagtatakang usisa ni Lynn. Ha? Anong masakit ka ako? Napamaang siya at agad ding napailing. Wala naman. Tuwang-tuwang itinuro ni Lynn ang pangalan ni Rhoda na kayo nasa day shift na kay Lera. Wow! Di na natin makikita ang bruha. Sa day shift siya. Humagalpak ng tawa si Lynn. Tumango-tango siya. Mabuti nga yun eh. Di rin talaga siya komportable sa presensya ni Rhoda. Kahit sabihin kailangan niya makisama sa lahat pero iba pa rin talaga kung komportable ka sa lahat ng mga nakapaligid sa'yo. At gaya ng dati na pagsabihan na naman siya ni Lynn dahil tinatabi niya na naman ang ulam niya para ibigay mamaya sa anak. Siguro ganoon talaga ang mga ina. Di nila kayang lulukin ng pagkain lalo na kapag di nila kasama sa pagkain ang kanilang mga anak. Parang hirap ngumuya tuwing iniisip mong anak mong malayo sa'yo. Napupuno ng mga katanungan ng utak mo tulad ng nakakain na kaya to? Busog na kaya? Anong oras kaya ito nakakain? Dalawang ba na siya sa trabaho pero pakiramdam niya, hindi siya masasanay na hindi niya kasamang anak sa pagkain. Bukas may event dito. Kailangan natin agahan. Ganun dito pag may malaking event or yung mga importanteng taong bisita. Kailangan maaga ang in natin. Anilin. Kaya kanina pa lang napansin na nila ang truck ng mga decorations. May mga kotse na rin at marami na rin nakabook sa mga rooms. Kaya mag-accommodate ng hanggang 200 guests ang hotel rooms. At nasa kalahati ng occupied. Nagsidatingan na rin ang event coordinator. Ang team nito maagang inayos ang malawak na pavilion ng hotel. May artista kanina nag-book ng room, ang iba models. Sa tingin ko tulad na naman to ng dati. Alam mo, mga mafia ang karamihan sa bisita. Wala pa nga raw sa iba't ibang bansa eh. Napangangasiya sa sinabi ni Lynn. Naalala niya kagad si Enzo. Isa ring mafia si Enzo. At maninong na sa kanya ngayon ang katotohanan na ang lalaki ng may-ari ng hotel na nagtatrabaho siya sa ilalim ng panamalakad nito. Dito mangyayari ang grand ball dahil mismong si Enzo kasapi ng kasamahan. Expected ko na. Sobrang higpit ang security niyan bukas. Kaya nga Serena eh. Maaga tayo kasi napakarami ng kuskus balungo sa mga private security na yan. Di kalibre ba naman ang bisita kaya panigurado maghihigpit talaga sila. Ayon pa kay Lynn, isang beses sa isang taon lang daw nagkikita-kita ang malalaking daga sa isang lugar. Pinagtawanan siya ni Lynn ang tanongin niya kung bakit hindi hinuhuli ng kapulisan ng mga mafia na yan. Kilalang masasamang tao sila. Ano ka ba Serena? Isipin mo nga, babanggain mong malaking pader. Di ba para kang tanga nun? Kung kaya na makipagsabayan ng bansa natin sa gera sa ibang bansa, baka dun. Pwede na nilang pakailaman ng malalaking taong yan. Hindi basta-basta mga taong haharapin mo. Isang palag mo lang sa mga mafia nan, pupulbusin ka ng mga yan. Naparunok siya sa sinabi ni Lynn. Kung ganon hindi nga talaga basta-basta ang hawak at titulo ni Enzo? Para tong hari na sinasamba at para tong higante na gawa sa batong hirap tibagin. Pagod na pagod siya pag-uwi niya kinagabihan. Tulog na ang anak niya nang puntahan niya kina Nanay Lolita. Alam mo, nagagandahan talaga ako sa mata ng anak mo, Serena. Pasensya na pero matagal ko nang gustong itanong to. Kinabahan siya nang balingan si Nanay Lolita. Hindi niya alam umiiral na naman ang guilt sa katawan niya. Lalo pa't nagtatrabaho si tatay kay Enzo noon. Foreigner bang ama ng anak mo? Naparunok siya. May foreign features nga si Enzo. Lalo na kapag nakikita mong grayish color ng mata nito at masyadong matapang ang foreign blood ng lalaki para mag-reflect din sa itsura ng anak niya. Kasi parang imposible eh. Ang hinhin mo kumilos. Mukhang di yung tipo mong tulad ng mga babaeng pumapatol sa foreigner. Pasensya na pero bigla ako na-curious sa buhay mo, Serena. At saka, binitin ni Nanay Lolita ang sasabihin. Sabay titig kay Liam Gabriel. Sabi ni Lucio, kamukhang kamukha ni Enzo ang anak mo. Napasinghap siya sa kaba. Ilang beses siyang naparunok.
Hindi niya na matingnan ang ginang. Hindi siya makapagsalita sa kaba. Inutusan niya ang sarili magsalita pero hindi sumusunod ang katawan niya. Kailangan niyang depensa ng anak. Pero sabi ko nga kay Lucio, imposible naman nakapamina ni Enzo ang bata porket magkamukha. Hindi naman siya na-underestimate kita ha, pero magkaiba kasi kayo ng mundo ni Enzo. Bata pa si Enzo na maging tauhan ng mga Vitiello. Si Lucio at yung mukha ni Liam Gabriel ngayon ang mismo mukha ni Enzo nung bata pa yan. Walang pinagkaiba. Carbon copy talaga. Nanginginig ang kamay niya. Ngunit sa pagkakataong to'y nagawa niya ng magsalita. Hindi po si Enzo ang ama ng bata. Hindi niya po kaano-ano si Enzo na ni Lolita. Alanganin ang iting sumilay sa labi niya. At sa kagaya ng sabi niyo, magkaiba kami ng mundo. Imposible mag-cruise ang landas namin ay. Magaang umiti ang ginang. Hinawakan siya sa balikat. Si Enzo ang nag-iisang nilalang na hindi ko papayagan na lumapit sa iyong dalawa ng bata sa Reyna. Kilalang kilala namin ng mga Vitiello. Naging mabuti sila sa asawa ko pero hindi sa lahat na nakapaligid sa kanila. Hindi ka na iba sa amin. 2 buwan ka pa lang namin nakasama pero alam ko, mabuti kang tao. At hindi ang kalidad ni Enzo ang gugustuhin mo. Mapait siyang nagbitiw ng ngiti. Sa mga oras ay ito'y tila nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Tila kagaan sa pakiramdam. Sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam siya ng pagmamahal ng isang pamilya at tatagpuan niya iyon sa pamilyang to. Ngunit hindi niya pa kayang buksan ang buong sarili para mag-asawa. Hindi niya pa kayang buksan ulit ang madilim niyang mga nakaraan. Paano niya aaminin na minsan sa buhay niya naranasan niya ang mababoy at ang masaklap nagbunga yon? Bunga ng karahasan ng kanyang anak. Pero imbes kamuhian, minahal at tinuring niyang kayamanan si Liam Gabriel. Di man to nabuo dahil sa pagmamahal, hinubog niyang bata ng may pagmamahal mula sa sinapupunan hanggang masilayan ito ang mundo. Sally! Sobrang ingay na ni Lynn sa baba, umagang-umaga pa lang. Kanina pa siya gising mga bandang 3 AM na madaling araw. Nakapagluto na siya ng ulam ng anak niya para iwan kay Nanay Lolita. Mas inagahan dahil sinabi ni Lynn na kailangan nilang magmaaga. Psst! Hoy! Manahimik kang, ingay-ingay mo dyan. Boses ni Nanay Lolita iyon. Maaga ring nagising si Nanay dahil nagbubukas ito ng malititong tindahan sa labasan. Tulog pa si Liam Gabriel. Pinatakan siya na mag-aanghalik ng anak sa pisngi bago bumulong. Alis na si Mama. Kahit alam niyang hindi nito yon maririnig dahil sa himbing ng tulog. Kumakahol na yung aso. Ang ingay na ingay mo may natutulog pang kapitbahay eh. Naghunga nga na si Nanay Lolita sa anak nito. Sally! Tapos tumili si Lynn. Napikon si Nanay kaya't hinampas ito ng daspan. Natatawa siyang bumaba. Ang kulit ng mag-ina sa baba. Trip din talaga ni Lynn gamitin ng mama nito eh. Sabay talaga sila ni Lynn na pumasok. Dinadaanan siya ng babae. May sariling bahay si Lynn. Gusto nitong bumukod kaya ganon at tama ito sa sinabi kahapon. Sobrang higpit nga na seguridad. Mabuti na lang at may gate pass sila na dinistribute ng manager nila kahapon. Para makapasok sila. 3 beses silang kinapkapan at 3 beses din silang pumirma sa logbook. O diba, sabi ko sa iyo eh. Daig pang pumasok tayo sa palasyo dahil sa higpit. Ani Lynn sabay tawa. Habang naglalakad sila, hindi niya maintindihan kung ba't parang kinakabahan siya. Di naman siya ganito dahil tuwing papasok siya, napapahawak siya sa dibdib at dinadamang malakas itong kabog. Hoy Serena, dali na! Tinawag na siya ni Lynn sa unahan. Oo, agaran siyang tumakbo papalapit dito. Kung abala sila noong nakaraang buwan, mas abala ngayon. Binawasan na rin pati ang room girl para ilagay sa baba. Naging waitress ng iba sa kanila. Ang naiwan, 10 na lang. Nagkahiwalay pa sila ni Lynn dahil inassign ng kaibigan sa 6th floor. Bukas pa magiging effective ang shifting nila dahil sa event ngayon. Mahaba-haba ang pahinga niya at mamayang gabi bukas dahil bandang 7 PM nang in nila noon. Isang matangkad, puro ng tatong lalaki ang nakasalubong niya sa hallway ng 5th floor. May kasamang matangkad at sexing babae. Akbay ng lalaki ang 2 babae nito. Good morning sir, ma'am. Bati niya. Di siya pinansin ng tatlo, tuloy-tuloy ng lakad hanggang malampasan siya. Protocol ng hotel ang greeting sa mga guest kahit idedma ka ng mga to. Di naman kasi required na pansinin siya eh. Ang importante hindi siya nagkulang. Nagkalat ang stockroom dahil sa pagiging busy ng lahat. Maging siya halos hindi na makapag-ayos ng tali sa buhok dahil kaliwat kanan ang ginagawa. May nanghihingi ng bagong towel at kumot. Mga minutong nagdaan, may tumawag sa telepono malapit sa stockroom. Hello? Sa kitchen to. Nasa food elevator ng order ng room 64, pakikuha na. Boses ng lalaki ang pumainan lang. Paniguradong chef yun. Agaran siyang nagtungo sa food elevator. Dala niya ang food trolley.
3 steak at fresh juice ang laman ng tray. May salad na nasa hindi kalakihang bowl. Kumalam tuloy ang sikmura niya. Dahil sa pagiging busy ng lahat, di na sila nakakain. Nagtungo siya sa room na minention sa kanya. Nag-doorbell siya at isang hakbang paorong ang ginawa habang naghihintay buksan ng pinto. Saglit lang at isang babaeng matangkad na pamilyar sa kanya nagbukas. Siya nakaramdam ng hiya na makitang ayos ng babae. Nakabra at lacy panty lang ito nang bumungad sa kanya. Maganda ang hubog ng katawan ng babae. Payat ito ngunit may kurba. Mahaba ang binti. Ang babae kasama kanina ng lalaking matangkad na may maraming tattoo. Nakasalubong niya ito sa hallway kanina. Good morning po. Nandito na po ang order ninyo. Nakauna sa kanyang paglalakad ang babae. Hey guys, get up. Let's have our food. Anang babaeng natatawa pa. Mas lalo siyang na-iskandalo nang sumulpot ang lalaking maraming tattoo. Matikas ang katawan na suot lang ang boxer at akbay ang babaeng nakabikini. Let's take a dip on the bathtub later, please. Medyo may kalandian ang akbay ng boses ng lalaki. May itsurang lalaki. Halatang babaero talaga. Dala-dalawa pa talagang babaeng dilala sa hotel. Napabuntong hininga siya. Minsan di niya maintindihan ng ibang lalaki. Bakit di kontento ang mga to sa isa? Hindi niya na nainisip yon. Hindi niya na dapat pinaproblema yon. Dahil buhay naman ang iba yon. Wala na dapat siyang pakialam. Dahan-dahan at nag-iingat siya na ilapag sa table ang tray ng pagkain. Ramdam niya ang lalaki sa likuran niya habang ginagawa niya yon. Ramdam niya ang mga mata nito kaya't di niya napigilan. Nabalingan to. Pero tinapos niya munang ginagawa bago niya nilingon. Put that one to a tray. Anito tinurong isang plato. Tumango siya at agad kinuha isang plato ng steak para ilagay sa tray. Ramdam niya ang titig nito. Hindi siya komportable doon. Tapos na po. Kung may kailangan pa po kayo, your phone number. Putol nito. Narito pa siya nung una, pero naalala niya ang telepono ng hotel. Iniisip niyang yon ang hinihingi kaya agad siyang tumalima upang kumuha ng flyer sa tabi lang ng TV. Nandoon ang numero ng telepono ng hotel. Inabot niya ang papel dito. Ito po sir, nandito po ang number nila. Kaya lang imbes kunin ay hindi niya ito inabot. Tumingala siya sa mukha ng lalaki. May pagtataka sa mga mata. Napaawang ang labi niya na sumalubong sa kanyang mapaglaro nitong mga mata. Baka sa mukha niyang kalitohan. Sir? Alanganin siyang umiti. Ngunit nanatili itong nakatitig sa kanya. Mula sa mata niya bumaba ito sa labi niya. I like almond eyes, innocent face. Napakurap-kurap siya. Hindi niya ito naiintindihan. I'm asking about your personal number, miss, not the hotel's number. Diretsahang usal nito sa baritonong boses. Bakit po? Bumakas ang pagkamangha sa mukha ng lalaki. Tila hindi makapaniwalang nagtatanong pa siya kung bakit ito hinihingi ang number niya. Kalaunan nakabawi ang lalaki at sumilay ang kakaibang ngisi. Damn girl! Lumapit na ang mga babae nito. Naagaw na ang atensyon ng lalaki. Pagkakataon na niyang umalis ngayon. May mga silid pa siyang aasikasuhin at baka may mga guest ulit na nangangailangan ng assistance niya. Ilang minuto pa lang ang daan nang tumunog ulit ang telepono. Pinababalik ka sa room 64. Boses yun ng babae sa front desk. Napuno ng katanungan nang tumalima siya para bumalik sa silid kanina. Nakailang doorbell na siya bago pa mabukas ang pinto. Yung isang babae nagbukas, hindi niya nagbukas sa kanya kanina. Gulantang at di siya agad nakapagsalita nang bumulagta sa kanyang paningin ang babaeng bumubula ang bibig. Sumalubong sa kanyang lalaki at agaran siyang hinawakan sa magkabilang braso. Madilim ang mga mata ngunit kakaiba ang ngisi sa labi. Nice try, girl. Bigla itong bumulong sa tenga niya. Anong nangyari sa kanya? Natulala siya. Nanatili ang mata niya sa babaeng nakalupasay sa sahig at tumitirik na ngayon ang mata. Magtawag tayo ng tulong. Akmang kakalasin niya ang hawak ng lalaki, ngunit humigpit ang hawak nito sa braso niya. You can't escape. Anito sa tenga niya at mas lalo pa siyang idiniin sa katawan nito. Nakaramdam siya ng pangilabot pero mas nangiba yung pag-aalala sa dibdib niya para sa babaeng nakalupasay. Ilang saglit pa'y bumukas ang pinto. 5 nakatoks na malalaking lalaki ang pumasok. Agad lumapit ang isa sa babaeng bumubula ang bibig. Ang isang babae agad sumunod. Pinasa siya nito sa mga naka-uniformeng lalaki. Napasinghap siya nang hawakan nito ang baba niya. Kalimutan na lang natin na sinubukan mo akong lasunin. Kakalimutan ko to. Pero sasama ka sa akin pabalik ng Belgium. At binitawan din siya kaagad nito. Take her to my private plane. Nanginginig at tulala na pilit niyang pinoproseso ang sinabi ng lalaki. Halos kalad ka rin siya ng tauhan nito. Nasalubong niya pa si Lynn sa lobby ng hotel. Gulat na gulat ang kaibigan niya.
Agad na binagsak ni Lynn ang bitbit ng mga laundry at dali-dali siyang lalapitan. Baka sa mata ang pag-aalala. Saan niyo siya dadalhin? Anong ginagawa niyo? Natataranta na rin si Lynn. Hindi ko maintindihan, Lynn. Ano nangyayari? Hindi niya napigilan ang luhang umalpas sa mata niya. Bakit kinakaladkad siya palabas sa mga lalaking to? Anong sinasabing ni Lason? Wala siyang ginagawang masama. Hoy! Bitiwan niyo siya! Sigaw ni Lynn. Nakuha nilang atensyon na ibang nasa lobby ng hotel. Bitiwan niyo siya! Pilit kinakalas ni Lynn ang kamay ng isa sa nakawak sa kanya. Pero isang tulak lamang kay Lynn, sumabsob ito sa sahig. Nagulat siya at balak lapitan si Lynn pero hindi niya magawang makawala sa dalawang naglalakihang lalaki na nakahawak sa kanya. Lynn! Wala siya ibang nagawa, kundi ang lingunin ng kaibigan. Tatawagan ko sa papa. Huwag ka mag-alala. Hihingi ako ng tulong sa kanila. Pahabol pang sigaw ni Lynn. Sinakay siya ng mga ito sa kotse. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya mapakali habang nakaupo at nakatingin sa labas. Pilit niyang tinatandaan ang mga dinaan nila. Panay ang tulo ng kanyang luha. Bakit siya dadalhin sa Belgium? Di ba dapat sa pulis muna? Kung talagang may kasalanan siya, dapat sa pulis muna siya ilapit. At saka hindi totoong inaakusa ng lalaking yun sa kanya. Hindi niya gagawin yon. Malinis ang konsensya niya. Mas lalong bumuhos ang mga luha niya na maalalang anak. Wala na nga siyang pera, ilalayo pa siya sa anak niya. Bakit ba ang lupit ng mundo para sa kanya? Isang dambuhalang private plane ang bumungad sa kanya nang ibaba siya ng mga lalaki naka-uniforme. Halos hindi niya pa kayang humakbang palapit sa eroplano. Bakit po dito ako maghihintay? Nanginginig ang boses niya dahil sa pag-iyak. Pagkatapos si Boss Ardon sa event, diretso na tayo sa Belgium. Parang awa niyo na po. Wala po akong kasalanan. Hindi ko po ginawa yung sinasabi niya. Huwag niyo na po akong ilayo dito. Pakiusap. Nagmatigas siya sa pag-akyat sa hagdan ng eroplano. Hindi siya aalis. Hindi niya iiwan ang anak niya. Babayaran ko siya kahit magkaano. Umiiyak niyang turan. Tila bingi ang mga tauhan nito sa mga iyak niya. Humawak siya sa hawakan ng hagdan ng eroplano. Nahirapan pa mga itong paakyatin siya pero isang panyong tirakip sa bibig niya at nalanghap ang kakaibang amoy na dahilan ng pagdidilim ng paningin niya. Nawalan ng lakas ang braso niya at bumagsak. Walang kahirap-hirap siyang binuhat ng isa sa tauhan ni Ardon Alarcon. Huwag niyo akong isama, ang anak ko. Halos bulong na lamang ang boses niya dahil sa panghihina. Prenteng nakaupo si Enzo kaharap ang mafia mula sa Belgium na si Ardon Alarcon. Katulad niya, isa ring halimaw ang isang to. Ang kaibahan lang nila, hindi siya obsessed sa mga inosenteng babae. That's Serena girl. Halatang hindi pa masyadong mulat sa mundo. At malakas ang pang-amoy ng demonyong to sa mga katulad ni Serena.